Ama naming banal, dakilang Yahuwa, purihin, sambahin namin ang iyong banal na pangalan. Tunghayan mo pong muli kami yung mga alipin, naririto natitipon, taglayan iisang pag-asa at pananampalataya na ikaw ay mapapurihan, sambahin namin, maluwalhating lubos ang iyong pangalan. Ama, pakitanggap mo po kami, bawat sambahayang natitipon po ngayon. Nagsusumamo kami sa iyo, Ama. Bawat mahabag ka po sana. Buhos mo't paramdam ang iyong espiritu at presensya sa bawat isa po sa amin. Kailangan ka po namin, O Aba, habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan na ito. Batid mo po, batid namin ang mga kahirapan, ang mga kaguluhang nagaganap sa paligid namin, sa mundong ito. Batid po namin ang kahirapan at patuloy na kahirapan nangyayari. Subalit isang bagay ang amin natitiyak po, O Aba, nariyan kang lagi, maaasahan ng bawat isa sa amin. Kaya naman habang kami naglalakbay, habang kami naririto sa mundong ito, inihiling po namin lagi ang iyong pagsama. Inihiling namin lagi, biyaan kami ng lakas, matibay na pag-asa. Taglayin namin ang bunga ng Espiritu. Mga katangiang hinahanap mo po sa amin, na lagi kami sa iyo'y manalig, na lagi namin sa iyo'y maituon ang aming puso at isipan. Ama, maawa ka sana. Kung minsan nakikita mo kami nawawalay, nakalilimot, naaagaw ang aming atensyon ng mga alalahanin, mga suliranin ng buhay na ito. Sana lagi mo po sana kaming kabigin pabalik sa iyo. Lagi mo sana kaming ituwid ang aming landas. Maibalik namin ang aming mga puso at isipan. Muli naming maituon po sa iyo. Basbasan kami sa aming pag-aaral ng mga salita, ang iyong mga aral o Aba. Ibuksan lagi ang aming puso at pangunawa na itong lagi naming baunin habang kami nagpapatuloy sa aming ginagawang paglalakbay at mga paglilingkod po sa iyo. Panginoong Yahusya, muli sinasambat pinupuri ka rin ng bawat isa. Naririto kaming mga lingkod mo. Maasa kaming lagi sa pangunguna mo sa amin sapagkat hindi namin kaya nang wala ka, ng iyong Espiritu. Lagi kang manatili sa tabi ng bawat isa. Palakasin kami sa bawat pagharap sa mga pagsubok at kahirapan. Lagi din kaming manalig sa iyo sa magagawa ng iyong makapangyarihang pangalang Yahusya. May pagkakaloob mo rin ang kagalingan ng aming mga karamdaman. Maawa ka sa iyong mga lingkod, o aming Panginoon. Tulungan mo po sana, manumbalik lagi ang lakas. Magpatuloy kami sa kasiglahan ng aming ginagawang paglilingkod sa iyo at sa ating Ama. Dakilang Yahuwa, muli, bumabalik tawag kami sa iyo. Inihiling namin, pakibasbasan ang mga sinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din bawat kabuhayan ng bawat sambahayan. Magpatuloy kami sa tapat na mga paglilingkod sa iyo. Magalang na po naming hinihiling ang lahat sa tanging pangalan ng Panginoong Yahusya. Amen. Kristo ya
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Purihin ang ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat muli ay narito tayo para magpatuloy sa ginagawa po nating mga pag-aaral at magpatuloy sa serye po ng ating ginagawang pagsamba na dito nga po itinatalakay natin ang tungkol sa bunga ng Espiritu. Sa mga nakaraang pagsamba po ay natalakay na natin ang unang tatlong bahagi sa unang tatlong bahagi ng mga bunga ng Espiritu. Una na nga po dyan, yung pag-ibig. Yan nga po yung isang walang kondisyon at bukal sa pusong pagmamahal na nagmumula po sa ating Panginoong Yahuwah. Sinundan po ito ng kagalakan. Ito po yung tunay na kaligayahan na hindi po nakabatay sa sitwasyon, kundi sa isa ating relasyon na meron sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. At nung nakaraang ilang linggo naman po ay pinag-aralan din natin ang tungkol sa kapayapaan. Ito naman po yung katahimikan sa puso't isipan po natin kahit tayo nasa gitna ng mga kaguluhan at ng mga kahirapan. Na yan po ay mula pa rin sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Ngayon naman po ay dadako tayo sa isa pang bunga ng Espiritu na ito po ay bahagi ng pangalawang pangkat ng mga bunga sapagkat yung unang pangkat nga po ito yung pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. So itong katangian pong ito na ating tatalakayin ngayon ay madalas sinusubok po sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At ito po isang uri ng pag-uugali na tila mahirap pong panindigan, lalo na po sa panahon na tayo po ay nahihirapan o napapagod. Subalit, ito po ay may mahalagang bahagi sa paglago natin bilang mga tagusunod ng Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Ano po ba itong bunga na ating tinutukoy mga mahal na kapatid? Basahin natin muli po ang nakasulat sa Galacia sa 5:22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Alam po natin mga kapatid ng yun nga po unang tatlong bunga ng Espiritu, yung pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Ito po yung mga ugali ng puso't isipan na ito po ay nakatuon sa ating Panginoong Yahuwah, yung tinatawag nating Godward aspect ng ating buhay. Kaya kapag naranasan po natin ang presensya ng ating Panginoong Yahuwah, kusa po itong umuusbong o lumalago. At yung sumunod naman po na tatlo, kabilang na nga po dyan yung tatalakayin nating bunga, ay may kinalaman sa kung paano tayo nakikitungo sa ibang tao. At dahil nga po pinalalakas tayo ng pag-ibig, ng kagalakan at kapayapaan, mas nagiging handa po tayo para humarap sa ibang tao. Lalo na po kapag mahirap pakisamahan yung ibang tao. Kaya ang tanong natin, ano po ba itong bunga ng Espiritu na ating tinutukoy? Yan po yung pagpapahinuhod, yung po pagiging mapagpasensya. Sa original po na sulat ni Apostol Pablo, ang ginamit po niyang salitang Griego dito, yung makrotumia, na ito po ay pinagsamang dalawang salita na makros, ibig sabihin po ay mahaba, at yung tumos, ay nangangahulugan naman ng galit o puot. Ano po ibig sabihin yan? Mahabang galit po ba? Hindi po. Kundi ito po ay isang pasensya na hindi po agad-agad nagagalit. May mahabang pangunawa. Sabi nga ng iba ay may mahabang pisi. Ibig sabihin, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo dito ay pasensya na hindi lamang po basta yung paghihintay. Yung halimbawa po ay meron tayong inihintay na delivery. Alam naman po natin na kaya ng lahat halos yung maghintay o magawa yung ganyan. Pero hindi po yun ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Ito po yung kakayahang magtimpi kahit puno na ng kabiguan sa buhay o kahit andyan pa yung maraming pang-aasar po ng ibang tao. Kaya ito pong pasensya o pagpapahinuhod na ito kahit inapi ka na ay hindi pa rin po hinahangad na makasakit ng ibang tao. Bagkos pinipili po maging mahinahon at magawa pa rin yun mabuti. At kung ating pong isipin, napaka-imposible po
sa na ito po ay kung sarili lang natin ang ating aasahan. Sapagkat alam naman po natin kung anong reaksyon, ang natural na reaksyon ng tao. Di po ba? Agad tayo gusto natin gumanti, mapikon, o magsalita ng masakit. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, posible po na tayo ay mabago. Posible na tayo ay maging mapagtiis. E sino po ba ang pinakamabuting halimbawa ng pagiging mapagpahinuhod at matiisin? Roma 2, talatang 4, ganito ang ating mababasa. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sino po ang pinakamabuting halimbawa ng pagpapahinuhod? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahuwah po. Paano po ipinakita ng Biblia ang pagpapahinuhod ng ating Panginoong Yahuwah? Napakarami po. Napakaraming halimbawa. Di po ba? Simula't simula pa lang, alam na natin. Nakita na natin kung gaano siya naging matiisin sa katigasan po ng ulo ng kanyang bayan, ng kanyang bayang Israel. Nung nasa ilang po sila, ano po ba nangyari? Di ba? Paulit-ulit po silang nagrereklamo, nagre-rebelde, pero ganun pa man, hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoong Yahuwah. Binigyan pa rin niya sila ng pagkain, ng inumin, at lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa panahon naman ng mga hukom, di ba, paulit-ulit din po sila doon sa cycle ng kanilang ginagawang kasalanan, tapos sila po iaapihin ng kanilang mga kaaway, pagkatapos doon, hihingi sila ng tulong sa Panginoong Yahuwah, at anong gagawin ng Panginoong Yahuwah? Siyempre, ililigtas po sila, tutulungan sila. Paulit-ulit lang po yun. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin sila iniwan ng Panginoong Yahuwah. Ano pa? Sa panahon ng mga hari, kahit po sunod-sunod, yung mga masasamang hari noon, at kahit laganap, yung idolatriya nila sa buong bayan, pinagbigyan pa rin sila ng Panginoong Yahuwah. Hindi po niya agad ibinaba yung kanyang hatol. Dumaan pa ang mahabang panahon, o dumaan pa ang ilang siglo. O ilang siglo pa yung kanyang hinintay para ibigay yung hatol. At kahit po pagkatapos nung pagkaka-exile nila sa ibang bayan at matapos na sila ay maparusahan, ano ginawa ng Panginoong Yahuwah? Ibinalik pa rin niya yung mga natitirang labi ng bayang Israel pabalik sa kanilang lupain. Ganyan po kamahabagin at mapagpahinuhod ng Panginoong Yahuwah. Pero dapat po nating malaman, mga kapatid, na hindi lamang po sa Israel niya ipinakita ang ganyang uri ng pagpapahinuhod. Pati rin po sa bawat isa sa atin. Bakit po ba? Bakit nga ba napakamatiisin o mapagpahinuhod ang Panginoong Yahuwah? Hindi po dahil uh, pinapayagan niya ang bawat kasalanan ng bawat tao. Hindi rin po dahil nagbubulag-bulagan siya sa ating mga kasalanan. Ang layunin po niya, mga kapatid, sa kanyang pagpapahinuhod ay para bigyan tayo ng pagkakataon na magsisi, magbago at manumbalik po sa kanya. Hinahayaan po niya na tayo ay matuto at lumago sa ating kabanalan at pagiging makadiyos. Sino pa po ang mabuting halimbawa ng pagpapahinuhod? Mateo 26, 52 hanggang 53, na magkagayoy sinabi sa kanya ni Yahusha, isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat na nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 na mga anghel? Sino pa pong isang mabuting halimbawa ng pagpapahinuhod? Ang Panginoong Yahusha. At dito po sa ating binasa, pinakita niya yon nung inutusan niya si Apostol Pedro na isauli yung kanyang tabak sa lalagyan. Bakit po gano'n ang ipinag-uutos ng Panginoong Yahusha? Sapagkat alam po niya ang kalooban ng Panginoong Yahuwah na kailangan matupad yung plano ng kaligtasan. Kaya kahit alam niya na wala siyang kasalanan, kahit hindi siya lumaban at hindi po siya gumamit ng dahas. Paano pa? Ipinakita ng Panginoong Yahusha yung kanyang pagpapahinuhod o yung kanyang pasensya. Di ba alam nalalaman natin sa buong ministeryo niya, araw-araw po siyang humaharap sa mga taong kulang sa pananampalataya, yung mga matitigas ang ulo, pero ganun pa man ay nagpakita pa rin siya
ng pagpapahinuhod o mahabang pasensya. Paano pa po? Pinakita ng Panginoong Yahushua, matiyaga siyang nagturo, gumabay sa kanyang mga alagad. Kahit po parang tila baga hindi sila natututo. Tiniis niya yung kakulangan ng kanilang pananampalataya. Kahit harap-harapan na nilang nakita noon yung kanyang mga himala, di po ba? Na parang tila baga wala lang para sa kanila. Pinatawad niya si Apostol Pedro kahit ilang beses siyang nabigo o binigo at ilang beses siyang ipinagkanulo. Ano pa? Tahimik niyang hinarap yung mga maling paratang sa kanya. Pero kahit ganun pa man, kahit kailan, hindi po siya kinakitaan ng paghihiganti o nagtaas ng boses man lang. At higit sa lahat, binuhat po niya ang krus para sa mga taong tumanggi at tumalikod po sa kanya. Isipin natin yan, sandali mga mahal na kapatid, ating muni-munihin. Kung ang Panginoong Yahushua na banal at walang kasalanan ay nagawa o naipakita ang ganyang uri ng pagpapahinuhod, ano pa po pa kaya tayo mga kapatid na mga makasalanan? Di po ba mas marapat na maipakita natin ang ganyang uri ng pagpapahinuhod? Bakit po? Bakit inaasahan ng Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha na tayo po ay maging mapagpahinuhod? Dito po sa Efeso 4:1 hanggang 3, pakinggan natin ang nakasulat mga mahal na kapatid. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod ng mga batahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pakipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Bakit po inaasahan ng Panginoong Yahweh at Panginoong Yahushua na tayo ay maging mapagpahinuhod? Sapagkat mga kapatid, yan po ang pamantayang ibinigay sa bawat isa sa atin nung tayo po ay tinawag para mapabilang, para maging kanyang mga anak. Kung tayo po ay tinanggap ng Panginoong Yahuwah na may habag at tiyaga, kaya ganun din po inaasahan. Ganun din tayo inaasahan na maipakita yung pagpapahinuhod sa ibang tao. Pero bakit nga ba? Bakit po napakahalaga ng pagpapahinuhod, mga mahal na kapatid? Dahil sa totoo lang, hindi po mawawala sa buhay natin yung merong mga mahihirap pakisamahan na tao, di po ba? Kahit mga kamag-anak natin, mga kaibigan, o kahit sa trabaho na lamang, di po ba? Lalong-lalo na. Maraming nakaka-relate yan. Yung iba nga po, lumilipat pa ng ibang trabaho para lang makaiwas sa tao na tila ba nahihirapan silang pakisamahan. Pero ano nangyayari? Paglipat nila, mas marami pa palang tao na mahirap pakisamahan. Dahil sa tanggapin natin na hindi mga kapatid, hindi po natin maiiwasan yung ganyang mga uri ng tao. Lagi tayong may mga kasalamuha na ganyang mga tao. Yung minsan may mga attitude, mahirap pakisamahan, minsan nakakainis. Kaya ang tanong natin mga kapatid, paano natin haharapin ang ganyang mga uri ng tao? Sabi ng Biblia, magsilakad ng may pagpapahinuhod. O sa ibang salita, magtiisan kayo sa isa't isa. Hindi po ibig sabihin yan, natatanggapin lang natin yung mali ng ibang tao. Hindi po. Nangangahulugan lang, nagpakita po tayo ng pang-unawa habang tinutulungan po natin na sila ay magbago. Ano po nagiging bunga kapag naging matiisin tayo sa isa't isa, lalo na po sa mga mahihirap pakisamahan. Nagkakaroon po tayo ngayon ng tinatawag na pagkakaisa. At mula po sa pagkakaisa, nagkakaroon po ng kapayapaan at gumaganda yung relasyon natin sa isa't isa. Relasyon natin sa pamilya, relasyon natin sa katrabaho natin, at maging sa kakapatid natin sa pananampalataya. Kaya kapag gumaganda yung samahan ng bawat isa, kaya para gumanda yung samahan ng bawat isa, kinakailangan po talaga ng pagpapahinuhod. Bakit po? Dahil yung pong pagpapahinuhod, yan po nagbibigay puwang para po ang tao ay magbago at manumbalik po sa tamang landas. Ano pa po? Yung pasensya o yung pagpapahinuhod, yan po yung pumuputol doon sa siklo, sa cycle ng away at saka sumbatan. Dahil yung pagpapahinuhod po, hindi po yan naghihiganti, kundi nagpapakita po yan ng habag at pag-ibig. Kaya tanungin natin ngayon ang ating mga sarili, mga kapatid.
May pagpapahinuhod ba tayo? Mapagpasensya ba tayo sa mga taong tila mahirap pakisamahan o mahirap magbago o sa mga anak? Kaya natin, na mga makukulit na anak, di po ba? O kahit sa mga asawa natin, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, hinihintay po tayo ng Panginoong Yahuwah, mga kapatid, na matutong magmahal sa pamamagitan po ng pagpapahinuhod at pagtitiis. Kaya paano po natin mahuhubog ang ganitong uri ng pagpapahinuhod? Kolosas 1, talatang 11. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Napakaganda, mga kapatid, di po ba? Hindi lang basta pagpapahinuhod ang hinihiling dito ni Apostol Pablo. Pagpapahinuhod na may ano daw po, na may kagalakan. So paano nga ba tayo magkakaroon ng ganitong pagpapahinuhod? Una po sa lahat, kailangan manalangin tayo. Minsan kasi inaakala ng ibang tao na yung pagpapahinuhod ay natural lang po na ugali ng tao. Hindi po. Dahil ang totoo, ito po nga po ay bunga ng Espiritu. Kaya kung bunga ito ng Espiritu, hindi po natin kayang gawin ito mag-isa. Kinakailangan natin ng tulong ng Panginoong Yahuwah. Kaya kapag lagi po tayo nananalangin, mas lumalalim po yung ating relasyon sa Panginoong Yahuwah. Mas lumalawak ang ating pag-unawa sa ibang tao at mas natututo tayong magtimpi. Magtimpi. At tandaan po natin, mga kapatid, na ang pagpapahinuhod po ay hindi po yan pagpapakita ng kahinaan, kundi ito po ay isang uri ng lakas. Sapagkat ito po ay pagpipigil ng ating sarili, hindi dahil tayo ay natatalo, kundi mas pinipili po natin na umunawa at magmahal kahit mahirap. So kung gusto po nating lumago sa ganyang klase ng pagpapahinuhod, kailangan simulan po natin sa ating pananalangin. Hilingin natin sa Ama, tulungan mo po ako maging mapagpahinuhod. Palitan mo po ng kapayapaan ang aking galit. Palitan mo po ng habag yung inis sa aking puso. At kapag nagagawa natin po yan araw-araw, unti-unti tayong hinuhubog ng ating Panginoong Yahuwah. Hindi para maging perpekto, kundi para tayo po ay mas maging kagaya ng Panginoong Yahusha at ng ating Panginoong Yahuwah. Pagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Ang panalangin, mga kapatid, ay napakahalaga. Kaya iyan ang ipinayo sa atin kung paano natin palalaguin ang katangiang yan ng pagiging mapagpahinuhod. Sandali lamang po. Subalit ano pa po ang isa sa mga ipinayo sa atin upang ang pagiging mapagpahinuhod po ay maging makagawian na natin o makasanayan na sa ating buhay. Sa aklat po ng Kolosas 3, mga talatang 12 at 13, ganito po ang ating mababasa. Mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man,
na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ano pa po ang isa sa mga ipinayo sa atin upang masanay tayo, makasanayan natin na maging mapagpahinuhod sa ating buhay? Ang sabi sa ating binasa, bilang mga hinirang ng Diyos na ano po, na mga banal at minamahal, mangagbihis kayo ng isang pusong mahabagin, kagandahang loob, ng kababaan, kaamuan, at pagpapahinuhod. Kung palagi tayong nagpapahinuhod, mga kapatid, sinasanay natin ang ating mga sarili sa bungang ito ng Espiritu. Kapag nasanay po tayo sa pagpapahinuhod, magiging parang karaniwan na lamang ito sa atin. Hindi tayo basta-basta nadadala ng galit. Mahaba ang ating pasensya. Ang pagiging mapagpahinuhod po kasi ay parang isang muscle sa ating katawan na dapat laging ini-exercise. Nakita nyo ba yung mga weightlifter na nagbababad saan? Sa gym? Araw-araw halos nakikita natin sila doon. Ano ang kanilang ginagawa? Nag-e-exercise. Yung kanilang mga muscle ay lagi nilang sinasanay. Bakit po? Bakit kailangan nilang gawin yon? Kasi po yung ating mga muscle kapag hindi natin sinasanay, unti-unting nawawala, nag-disintegrate hanggang sa tuluyang mawala. Ang masama, baka mapalitan ng taba. Kailan natin isinasagawa ang ganitong pag-e-exercise na maging mapagpahinuhod tayo? Kapag ka tayo po ay naliligiran ng mga taong may kapintasan, ibig sabihin ang ating mga kasama ay mahirap, na sabi nga nila, ang hirap ispilengin, ang hirap maintindihan. Bakit po kailangan tayong maging mapagpahinuhod kung ganito ang ating mga kasama? Kasi po kung hindi natin sila pagpapaumanhinan sa kanilang mga kapintasan, saan ito mauuwi? Hindi po ba sa gulo? Kapag ka tayo ay napasubo sa gulo, nai-stress tayo. Ano pa? Tumataas ang ating blood pressure. Nagiging malulungkutin tayo. Nariyang ihihiwalay natin ang ating sarili sa karamihan na hindi makakabuti sa ating mga kalusugan. Kasi po alam na po natin, yung stress, mga kapatid, ay pinagmumulan ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya hanggat maaari, dapat huwag tayong nai-stress. Kapag ka may kasama tayong makulit, mahirap paliwanagan, eh, pagpasensyahan natin. Papaano kung kaibigan natin yung may depekto? O kapamilya kaya? Anak kaya? O asawa? Pinakamahirap yung kasama mo sa bahay. Ano ang ating gagawin? Mas lalo nating dapat na maging mapagpahinuhod. Sabi nga nabanggit na natin ito sa iba nating mga leksyon, it is better to be kind than right. Huwag na nating ipilit kahit na tama tayo. Pero yung kausap natin, parang hindi makakilala ng tama, huwag na po nating ipilit. Dapat nating isipin na baka naman tayo bat-bat din ng mga kapintasan o pagkukulang dahil nga wala namang perpektong tao sa mundong ito, mga kapatid, at ang ating Panginoong Yahushua lamang. Paano kung yung depekto ng ating mga kasama ay nakakagalit sa atin? Halimbawa, kung magsalita, offensive, confrontational. Magtatanong lang, yung tanong may parang kinukumpronta ka na kaagad.
Ang sabi sa ating binasa, mangagtiisan kayo sa isa't isa. Sabi nga, make allowance for each other's faults. Lalo na kung alam na alam natin ang kanyang kapintasan. Paano natin ito maisasagawa, mga kapatid? Sabi sa talata, mangagtiisan at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Alalahanin natin, mga kapatid, kung paanong tayo man ay pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga pagkukulang. Marami rin tayong mga pagkukulang, ngunit hindi yun tinitigan ng ating Panginoon. Sabi sa Roma 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nung tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Yahusya, tayo'y makasalanan pa. Hindi niya tayo tinubos nung tayo'y nagbago na. Hindi po. Makasalanan pa tayo nung tayo'y kanyang tinubos. Ano pa po ang mga dapat nating gawin upang maging mapagpahinuhod? Tunghayan naman natin ang nakasulat sa Aklat ng Santiago 1:19 hanggang 20. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Anong sabi po? Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa po ang mga dapat nating gawin upang maging mapagpahinuhod? Binigyan din po, matuto po tayong makinig. We must be a good listener. Ito ang isa sa sarili kong experience na pansin ko sa ibang mga tao. Hindi marunong makinig. Nagsasalita ka pa lamang para magpaliwanag, puputulin ka na kaagad, kinakat ka na kaagad. Kaya anong nangyayari? Hindi lumiliwanag yung iyong ipinapaliwanag dahil ayaw pakinggan eh. Karaniwan ang nangyayari ito sa paliwanagan tungkol sa relihiyon. Pinanggit na natin yung talata sa kanya, pero ayaw pakinggan. Pinipilit yung sarili niya na yung sarili naman niya sinasabi, hindi naman nakasulat, kundi opinion. Malungkot nga mga kapatid, mayroon tayong mga kasama sa assembly na hanggang ngayon naniniwala pa na sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Naniniwala pa rin na si Mary din daw ay tagapamagitan. Pagka naman natin tinutuwid, pagmumula ng pagkakagalit, sama ng loob. Kaya hayaan na lamang natin na mismong ang ating Panginoong Yahusya o ang Diyos, ang ating Aba, ang magtuwid sa kanyang mga maling akala. Bakit napakahalaga ang matutong makinig? Sapagkat mayroong palaging katuwiran o dahilan ang sinasabi ng bawat tao na upang magkaunawaan ay kailangan nating pakinggan. Hindi yung gusto natin yung atin lang ang pakikinggan. Hindi. Ano po yan eh? Two-way yan eh. Two-way. Ngayon, kung ang sinasabi niya halimbawa ay wala namang halaga, kung ang pinag-uusapan ay relihiyon, ang kanyang mga ikinakatwiran ay hindi naman mababasa, eh sabi sa talata, dapat hindi tayo agad nagagalit. Talagang dapat hindi tayo nagagalit kapag ka ganun yung ating kausap. Ano pa po ang sabi ng talata? Maging maingat sa pagsasalita. Opo, napakahalaga niyan. Maging maingat sa pagsasalita. Pag-isipang mabuti. Ang ating sinasabi na ito ay hindi dapat nakakasakit ng damdamin ng sino man. May mga tao pong super sensitive. Binibigyan ng masamang kahulugan
ang bawat sabihin ng kausap. Kaya nung araw, nung nandoon pa tayo sa ating pinagmulan, mayroon undong mag-asawang may tungkulin na napaka-sensitive. Lahat ng sasabihin mo, binibigyan ng masamang kahulugan. Kaya yung mga kapatid, anong ginagawa? Iniiwasan na sila. Talagang iniiwasan. Hanggat maaari, ayaw na nilang makausap dahil nga ganun yung ugali ng dalawang mag-asawang pareho pa man ding may tungkulin. Kaya kami noon, hirap na kausapin sila. Kasi pag kinausap mo, kahit maganda yung sinasabi mo, laging galit. Meron po talagang taong ganon, mga kapatid. Yung mga ganong klase ng tao, yun na nga, kung magagawa nating iwasan, o kaya pagpasensyahan. Ano ba ang sabi ng talata tungkol sa galit? Kasi nga yung mga taong gano'n, laging galit. Galit sa mundo. Ang galit ng tao niya ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kadalasan, galit ang isang dahilan kung bakit madaling maubos ang pasensya o ang pagpapahinuhod ng tao. Paano natin matututunan na magawang supilin ang ating galit at maging mapagpahinuhod, mga kapatid? Sa aklat po ng unang Pedro 2, talatang 20 hanggang 23, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbabala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Paano po natin matututunan na magawang supilin ang ating galit at maging mapagpahinuhod? Sabi po sa ating binasa, anong kapurihan nga kung kayo'y nagagkakasala at kayo'y tinatampal, ay tanggapin ninyo na may pagtitiis. Sa ibang salin, mga kapatid, ang sabi rito, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Totoo yun, mga kapatid. Maipagmamalaki mo ba? Sabihin mo ba, nakulong ako ng 1 taon. Tiniis ko lahat ng hirap sa loob ng kulungan. Ang tanong doon, bakit ka nakulong? Kasi nagnakaw ako eh. Kasi nang hold up ako eh. At kung ano-ano pang mga kasalanan. Yung bang ganon? Maipagmamalaki mo bang nakulong ako, tiniis ko eh. Maipagmamalaki mo ba yun na ikaw ay nagtiis ng hirap dahil sa ginawa mong masama? Hindi. Kaya nga, baka sa isang pangyayari o isang sigalot na ating napasukan, mga kapatid, tayo ang lumalabas na may pagkukulang at kasalanan. Ingatan nating mabuti. Kung magkagayon, sabi ng talata, kayo'y tinatampal, ibig sabihin kayo'y pinaparusahan dahil sa inyong masamang ginawa, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Kasi nga po, kung minsan ay hindi natin nakikita na tayo pala yung may pagkukulang, na tayo pa yung galit. Dapat nating tandaan na ang pagpapahinuhod na bunga ng Espiritu ay bunsod po ng pag-ibig.
Kaya tayo nagpapahinuhod dahil sa pag-ibig. Ano yung utos ng ating Panginoong Yahusha tungkol sa pag-ibig? Ibigin natin kahit na yung ating mga kaaway. Mga kapatid, kung hindi natin maibig yung ating kapwa na hindi naman natin kaaway, paano natin maiibig yung ating mga kaaway? Parang napakahirap gawin, hindi po ba? Pero kung tayo ay mapagpahinuhod, mahaba ang pasensya, malawak ang pangunawa, hindi magkakaganon. Paano kung tayo ay inalipusta dahil sa paggawa ng mabuti at tama? Ang sabi ay inyo anyang tanggapin na may pagtitiis dahil ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Hindi tayo dapat magpakita ng galit kung tayo ay inaalipusta dahil sa ginawa nating mabuti, mga kapatid. Sino po ang mabuting halimbawa? Si Yahusha. Ang sabi sa ating binasa na nang siya ay alipustain, hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata, hindi nagbabala. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon. Ganun pa man, nagpakababa, naging mapagpahinuhod, inuunawa ang kahinaan ng bawat isa. Paano natin ititiwala ang lahat sa kamay ng ating Aba, Yahuwah? Sa aklat po ng Salmo 37, talatang 7 hanggang 8, pumanatag ka sa piling ni Yahuwah at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaiinggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot, ni huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Paano natin ititiwala ang lahat, mga kapatid, sa kamay ng ating Aba? Manatili tayong panatag, matyagang maghintay sa gagawin ng ating Ama. Huwag mo anyang kaiinggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Kung itiniwala na natin, mga kapatid, ang ating sarili sa ating Aba, maghintay po tayo. Huwag yung madali tayong mainip. Yung iba kasi ay agad naiinip. Kapag nainip, nababagot. Kapag nabagot, nagagalit. Hindi marunong magtiis, hindi marunong magpahinuhod, hindi marunong umunawa. Hindi po dapat ganun. Ano po ba ang kailangan upang tayo ay matyagang makapaghintay sa gagawin ng ating Aba? Pagpapahinuhod pa rin po. Kung minsan kasi ay natutokso tayong umaksyon o gantihan ng masama ang taong ginawan tayo ng masama. Dahil bakit? Nadala tayo ng ating galit. Bakit tayo nadala ng ating galit? Ng galit? Kasi hindi nga tayo nagpapahinuhod eh. Walang pasensya. Bakit hindi tayo dapat magpadala sa ating galit? Sapagkat ito ay nauuwi lamang sa masama. Nagdudulot ng kaguluhan at makakasama sa atin. Kaya ano ang dapat nating isa-isip palagi? Pumanatag sa piling ni Yahuwah at matyagang maghintay sa gagawin niya. Ano po, mga kapatid, ang ating mararanasan kung matututo tayong pumanatag sa harapan ng ating Aba Yahuwah? Mga huling talata po na ating babasahin bago tayo manalangin sa aklat po ng Salmo 37, talatang 3 hanggang 6. Magtiwala ka kay Yahuwah at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito.
Kay Yahuwah mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo kay Yahuwah ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Ano po ang ating mararanasan kung matututo tayong pumanatag sa harapan ng ating Amang Yahuwah? Mararanasan natin ang kasiyahan kay Yahuwah. Kapag naranasan natin ang kasiyahan at pagsama ni Yahuwah sa atin, mga kapatid, dito tayo ay lalong magiging mapagpahinuhod kanino man at sa lahat ng bagay. At kapag maranasan natin ang kasiyahan kay Yahuwah, ano po ang ating matututunan? Matututo tayong magtiwala sa Kanya. Kung may problema, ilagak natin kay Yahuwah. May karamdaman kaya, kay Yahuwah tayo lumapit, umasa na siyang tiyak na sa atin po ay magpapagaling. Paano tayo magtitiwala kay Yahuwah? Sabi sa talatang 5, ipagkatiwala mo kay Yahuwah ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala sa Kanya at tutulungan Kanya. Ano po ang ating tatanggapin mula sa ating Aba? Sabi sa ating binasa, ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ano pa po? Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan. May kulang pa ba, mga kapatid? Kung kay Yahuwah natin ilalagak ang ating buong pagtitiwala, yung ating mga kabalisahan sa buhay, sa Kanya natin ilalaga, may kulang pa ba? Wala na po. Siya ang katuparan ng ating mga pangarap, sagot sa ating mga kahirapan. Siya ang ating kanlungan sa gitna ng kaligaligan. Ang kaligaligan ay parang bagay na permanente. Nariyan lang sa tabi-tabi ang kaligaligan. Kung kaya't kailangan nating itiwala ang ating sarili, itiwala ang ating sambahayan, ang ating mga anak sa ating Amang Yahuwah. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, aming Aba sa langit, marami pong salamat, Ama, sapagkat nagtuturo ka, hinahatdan mo kami, inaabutan mo kami ng iyong mga aral, ng iyong pag-ibig at awa. Salamat ng marami po, Ama, sapagkat sa iyong pagtuturo, ikaw ang unang-unang nagbigay at nagpakita ng halimbawa ng pagiging pagpapahinuhod. Aming napag-aralan kung papaano ka nagpahinuhod at nagtiis sa iyong bayang Israel nang sila ay iyong ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa paglalakbay sa ilang, napakarami ng masuwayin, napakarami ang mga nagre-rebelde sa iyo. Ganun pa man, ang pinairal mo, Ama, ay ang iyong pag-ibig at ang iyong awa. Nagawa mo ito dahil sa pagpapahinuhod, dahil ikaw ay napakabuti. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig at ng awa. Kaya naman kami sa iyo ay lumalapit at humihiling, tulungan mo po kami, Ama, na maging mapagpahinuhod din, sapagkat kami kabilang na sa iyong bayan. Nais naming sundan ang iyong mga yapak.
pagdating sa pagpapahinuhod. Hindi namin ito kayang gawin kung sa ganang aming sarili lang, Ama. Kaya kami po'y nagtatapat sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang kami magtagumpay, magawa namin ang iyong kalooban, ang kalooban mo na maging mapagpahinuhod. Panginoon aming Yahusya, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang siyang lumalapit sa ating Diyos upang kami ay ipamagitan. Panginoon, alam din namin kung papaano ka naging mapagpahinuhod, kung papaano ka naging mapagpasensya. Alam mo po, Panginoon, ang laman ng aming puso. Nais naming tumulad sa iyo. Nais naming tularan ang pagiging mapagpahinuhod mo. Kaya ilapit mo po kami sa ating Ama. Ipamagitan mo po kami, Panginoon, na sana sa aming patuloy na pag-aaral sa loob ng assembly, matutunan namin ito sapagkat ito ang isa sa aral, bunga ng Espiritu na siyang idinidiin mo sa bawat isa sa amin na dapat naming magawa upang kami ay magtagumpay, maging karapat-dapat kami at angkop sa pagiging miyembro ng tahanan ng ating Ama. Ama naming Yahuwah, umaasa po kaming dinirinig mo ang aming mga dalangin. Muli, nakatunghay ka sa amin ngayon sa aming mga ginawang pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita. Umaasa kaming tinanggap mo po ang aming mga dalangin, tinanggap mo ang aming mga pagsamba, at ang aming pagpapasalamat, hinihiling po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusha HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, isang paalala lang po sa ating pong buwan na ito. Ang ating reading assignment is the book of 1 Kings and the book of 2 Kings. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.